Yo, what's up? EJ Power nga pala at nandito ulit tayo sa MC Marathon. Ranking All Isa Buhay Finals. Last episode nirank natin ang Katana versus Lipcram ng rank number 8. Sa kadahilan ng nilagay ko siya, hindi siya sobrang baba pero hindi rin sobrang taas. Pero ramdam kasi sa battle na yon na hindi sila naka-A-game knowing na ang ganda nung anticipation ng finals nung battle na yun. Pero feeling ko hindi nila na-meet yung expectation sa battle na yun. Yun. Ngayon naman ang rank number 7 natin ay mula sa Ahon 9, Shei versus Pistolero 2. Isang unang rematch din na nangyari sa Isa Buhay Finals. Sobrang interesting nito kasi ang ganda nung una nilang laban nung Isa Buhay 2015. Alam ko 2015 yon yung una nilang laban. Nagtapat sila sa first round. Sobrang solid ng pinakita nilang dalawa. Sobrang dikit. Kahit sino pwede manalo dun sa laban na yun. Pero itong rematch na to, sobrang interesting nito dahil nga sobrang dikit nung una nilang laban. Ngayon magkakaalaman kung kaya ba nilang mabawi yung yung unang laban nila na yun. Especially si Shei kasi syempre mas kumpara kay Pistolero, mas crowd favorite si Shei nung mga panahon na to. So yun yung inaasam ng mga fans na ma-redeem niya yung sarili niya mula sa sa pagkakatalo ay Pistolero ng mga panahon na yun. So yun. Kung bakit ko siya ni-rank sa number 7, explain ko mamaya sa dulo. Pero bago ang lahat, shoutouts muna sa mga nanonood ng live. Inspire Facts PH unang-unang pumasok. Kaya Motion Picture Clips, kay Phobia Phobia is Online, kay Freaking Bad, kay Emmanuel Baloloy, kay Crazyel 9211, kay Aristotle Archives, kay Rodsel Dimaya 6100, kay L. James Merilia, kay Mick Ripples, kay Zivaldrich, Nick Outsuki Gaming, kay Lunamon. May physical album ba ano To the First Power? Sorry, wala. Pero nasa siya. Pwede nyong sound tripin sa lahat ng streaming sites. Spotify, YouTube, Apple Music, name it. Okay? Mar Patrick Lumen. Shoutout sa isang waray. Tiga Leyte ka ba? Kaya Renren Borromeo. Teka, nawala ako. Kay AG, kay Papa Japs, at kay Rafa Christian Cruz. Yun. Simulan na natin panonood. Isa Buhay Finals 2018 para sa 100,000. Nanalo ng coin toss. Si Pistolero, pinili niya mauna si Shei. Wala na akong sasabihin tungkol sa time limit, pero ito yung hurado natin. Pakinggan natin. Maraming nambabatikos dito sa nung run ni Shei dahil paano daw siya naka-advance sa finals daw siya laging overtime. Yun. Pakinggan natin. Unang banat, Shei. Ako na daw magkakampiyon! Kaya ako nagsasabi, tangina, wag kayong ganon! Hindi ako komportable. Iba isip ng hangin ngayon!
naging fans, mga hater dati. Salamat po sa suporta. Ulol, mga balimbing, bumalik kayo sa idol niyong tae. Okay. Siyempre, salamat sa mga tunay na sumuporta sa aming nine. Thank you, pinanood niyo ng live to. Hindi kayo kagaya ng mga keyboard warriors sa Facebook. Puro comment, di daw nila type to. Kasi pangit daw yung finals. Kasi si Pistol yung kalaban. Wala daw hype to. Pangit na nyo, respeto naman kay Pistol. Pre, walang halong pananay ko. Real talk, alam mo ginawa ko sa mga comment? Siyempre, nilike ko! Hindi ko lang nilike, pinusuan ko pa. Nag-reply pa ako ng GIF ni Gerald Anderson. Yung, Tangina! Ano no? Puro crowd hype. Ilang lines? 8 lines? Puro crowd hype pa lang yung ano. Yung ginagawa ni Shay dito. Wala pang ano. Kumbaga wala pang masakit na atake para kay Pistol. Yung ginagawa niya. Tsaka pansin ko ano. Parang off yung audio nung ano. Nung nitong laban na to. Parang ang lakas ng ingay. Tsaka hindi masyado malinaw yung ano. Yung audio yung ano pag-spit ni Shay sa audio hindi sa ano sa mismong material niya. Kasi tama naman, di ba? Shay versus Afra yung gusto nila. Walang gustong manood sa'yo. Kahit sa YouTube, yung battle mo lang na nag-million views na yung taon ay isa. Dahil pa kay Afra yun, tanga! Pero di mo naman kasalanan kung bakit andito ka. Kasalanan ni Afra kasi nag-choke di tumupad sa sumpahan naming dalawa. Akala ko ikaw ay akin. Ba't ka nagpakain sa iba? Excited pa naman silang makita na kinakantot kita! Real talk, sinayang mo yung oportunidad na binigay ko sa'yo para buhayin yung karir mo na naghihingalo na. Oo, ako lang dahilan kung bakit gusto nilang manalo ka pa. Kasi gusto nilang magtapat tayo. Dahil yung sa ginawa ko sa laban namin ni Lipcram, kung naaalala nyo pa. Eh paano kung hindi ko ginawa ng hype yung love team natin doon? Ano na? Eh di sobrang boring ng isa buhay. Kaya lang naman to naging exciting dahil sa love team. Kahit si Ari hindi yun maikakaila. Kaya sa mga nagsasabing puro luto mga laban sa flip top, yan ay mapapatunayan nating tunay talaga kapag ang titulo ay hindi na pasakin ngayong isa buhay tangina kasi itong isa buhay real talk ako lang bumuhay mag-isa. Ang gandang ano no, ang gandang flex ng sinabi ni Shay dahil ano. Dahil sa storyline na ginawa niya nung laban pa lang ni Lipcram, tulad nga na sinasabi niya na ano, kasi pinaghiwalay sila ng bracket ni Abray. Tas parang gumawa agad siya, first round pa lang, gumawa siya agad ng storylines para sa kanila ni Abra. Para pag nagtagpo sila nitong finals, i-anticipate ng tao. Kaso nga, sayang, di umabot si Abra. Sayang, ang ganda sana. Ayan, sana yung magiging ano, kung nangyari yung Abra versus Shay. Part 3. Technically, part 3 na eh. Ang ganda sana nga niya kasi parang trilogy parang trilogy battle na yan eh kasi first battle nila nanalo si Abra nung 1-on-1 tapos nabawian siya ni Shay nung 2-on-2. Yun yung second battle nila. Tapos eto sana ang finals kung umabot si Abra, kung nanalo siya kay Pistolero, eto sana yung magiging third battle nila na magdidikta kung sino talaga yung ano panalo sa storyline nila. Pero yun, sayang hindi umabot si Abra, sayang. Ang ganda na nabuong storyline dito ni Shay to the point na ano, na iyan na agad yung ina-anticipate na battle ng mga tao na alam mo yun, kahit naglaban na sila gusto pa rin nila mangyari yun. May nagtatanong sa akin na comment, si Crazy L9211, may maingay boss. Ano, hindi ko rin alam sa audio nung ano mismong video eh. Galing ka lang sa umpisa. Pero
nung crucial na yung moment, you fucking passed up. Nag-break yung motor kasi bumitaw sa clutch. Yep! Kaya walang MC na hands down sa'yo. Kasi imbis na lalong diinan kapag clutch, you throw your hands up. You throw your hands up, and that's the difference between me and these boys. Because every fucking time they need to man up, they lose their voice. While the real Slim Shady stands up. Tapos huhusgahan niyo ako overstanding. Sabihan niyo na bobo. Based on my understanding, mahalaga din ang score, oo. Pero parang Dota lang yan. Gaano man karami ang iyong kills, assist, umabot man ng 1,000 yung score mo, wala rin bilang yan at the end of the day kung di ikaw yung nakadakit ng trono! Tangina mo kasi, Abra. Bumalik na naman kay Abra. Para kang si Jade ng halik. Kung kani-kanina nagpapakain. May bago tuloy ang angulo si Pistolero sa laban namin. Pero okay lang. Ako na si Mata. Ako na si Lino. Ayos lang sa akin kasi ikaw mismo alam mo ako yung matalino sa atin. Kasi wala akong kailangang patunayan sa Pistolero na to. Yan na. Mataba ka lang, pero bilang rapper, mas malaki ko sa'yo. Nung nag-choke si Abra, may respeto ka. Meron na sana akong respeto sa'yo. Kaso nung nawala rin agad, kasi sabi niya, galit siya dahil ginastusan ni Abra karir niya. So, problema nito. Guys, huwag daw natin gastos ang karir natin. Yun yung sabi niya. O yung mga carpintero dyan, huwag kayong bibili ng martilyo. Bukumin niyo yung bako. Gamit pa ka. Yung mga grab driver dyan, huwag kayong mag-invest sa sasakyan. Sabihin niyo sa pasahero, maglakad na lang kayong dalawa. Oh, ganun ba gusto mo mangyaring putang ina ka? Yan ang mindset ng champion. Dapat tipid. Kaya ang papangit ng mga katalito ayaw magbayad ng beat. Hindi ka na rapper na squatting. Puro atros ang beat. Tapos gusto niya, bibili ka pag nagtinda siya ng damit. Sobrang totoo niyan, no? Kung may passion ka, dapat talagang gastusan para maging maganda yung outcome. Yun yung yun yung hirap pag yung career mo ay yung passion mo kasi kailangan mo talagang gastusan. Yung yung paglabas ng pera kailangan para lang Ang mahirap kasi diyan, maglalabas ka ng pera tas hindi mo sure kung may babalik. Yun yung mahirap. Lalo kung nagsisimula ka pa lang. Pero minsan worth it naman yung payoff pag pag tumagos na, di ba? Ano naman kung si Abra nagkakasulina kaya malayo narating ng isang jeep? Bakit minamasama mo yung pagtulong niya sa kanyang mga tropa at kapatid? Alam mo, malayo na sana narating mo. Kung di ka talangka mag-isip, nakakainggit na siguro nilalamon mo. Kaso nilamon ka ng inggit. Mahirap o mayaman, hindi yun yung issue dito. Ang pinag-uusapan ay paano mo gamitin yung hawak mo na piso. Matuto kasi magtanim para maging 1,000. Gusto mo bayaran ka ng tama? Tama lang, magbayad ka rin. Hindi puro singil, bro. Alam mo kung marunong ka lang mag-utilize ng resources, yaman mo na sana, boy. Tignan niyo naman kasi yung bato, puro langis. Puta, sana all. Kaso wala, kaya naghihirap. Kasi yung mindset, I have to work hard. Bro, kung gusto mong maging ahead, you have to work smart. May natutunan na naman sa akin. Apply niya yan. Magkakapera na si Pistol. Dahil sa akin, magkakapera na si Pistol. No, di niyo ako narinig. Sabi ko, literal. Dahil sa akin, magkakapera na si Pistol. Ang ina mo, ayaw bumaril. Sira yung niya. Nasira yung baril-barilan niya.
supot. Tangina. Ano ba yun? Sadya ba na hindi bumaril o... Dalawa lang yan eh. Either sadya na hindi bumaril tas pre-med yung ano niya, yung pistol supot niya na line. Or tangina, impromptu yun yung ano. Nakaisip agad siya ng ano, ng freestyle doon na nung hindi gumana yung baril niya. Lakas nun ah. Basta ito yan. Yan. Play na. Oo. Alam niyo kung bakit ako may dalang cash gun? Kasi, Arik, walang galang na. Hindi naman sa pagmamalaki. Pero sa titulo ng isa buhay at sa grand prize, wala akong pake. Ang target ko lang ay si Abra, gusto ko lang maglaban kami. Kaya real talk, yung premyo 100K sa inyo ay aking ipapa-give away. Pag ako ang nag-champion ngayong gabi! Diyan, makinig na tayo ng mga paawa bars. Paawa ba? Okay, solid round 1. Ano lang, medyo dragging kasi parang ilan lang yung lines na tumama kay Pistolero ng rekta. Pero gets ko yung pinupunto niya doon. Na wala siyang paki sa title, wala siyang paki sa pera. Gusto niya lang talaga makalaban si Abra. Mostly nga nung round 1 niya, puro si Abra yung tinalakay niya. So, yun. Yun, tingnan natin round 1 ni Pistol. But knock-out pala si Pistol. Inan to, puro kayabangan lang yung aking tinamo. Pag nanalo ka, tangina mo, makikiagaw ako. Tangina, wag daw gastusan yung karir. Tangina, umaapil pa, kaya pala ginagastusan mo yung chick mo kasi siya lang bumubuhay ng karir niya. Tangina, pati ako, gusto mo pang ilaglag? Sa lahat ng gunman, ikaw yung may baril na di pagpag. Power. Sa likod ng maraming beses mo na pagtanggi, dumating na din ang inaasam ko na gabi. Sa wakas, pinaunlakan mo na yung alok ko magkape. Welcome sa Pawok Roshi, ang solusyon sa hinanakit ng mga babaeng Makate. Ang kaibahan nga lang Pawok walang Row. PowerPoint sa tabi. Gets ko na to. Noong una kasi nilang laban may may line si Pistol na hindi, may line si Shay against kay Pistol na parang nagpa-PowerPoint yata siya. So ngayon ginamit na na weapon ni Pistolero. Salamat sa lahat ng mga dumalo. Palakpakan niyo ang mga sarili mo. At palakpakan din natin ang ating pangunahing panauhin. Maupo ka. Wala palang bangko. Tumayo ka na lang dito. Actually, nakapag-usap na kami at naging interesado siya sa isa naming produkto kaya siya pumunta dito. At nagsimula ang lahat ng umorder siya ng aming magical. The fuck? Amoy mo, Harry. Galing pa yan sa pekpek niya. Kaya siya naging interested sa company natin dahil na-testing niya na yan. At actually, naging pa nga siya ng feedback. Hayop ang galing. Yung performance sobrang ganda. Kaso meron akong napansin. Masyadong malawak to sa kanya. At sumagot ako ng marami kami niyan. Huwag kang mag-alala at hindi siya nagatubiling umorder pa. Dahil sa problem mo, nag-meeting kami ng mga colleagues ko. At nabuo namin ito, ang magical glue. Pampasikip ng pekpek and I'm sure that you will love it. Kaso sa estado ng pekpek niya, mukhang mapaparami ka ng gamit.
natin na sa pempem niya ay marami nang dumaan. Pati Titi nagrebat kasi binabalik-balikan, bars! Sinibak na ng bata, matanda, pero pang buong angkan. Kaya nabuo namin tong Merlat Soup, panlinis sa lahat ng kababuyan niya sa nakaraan. Sino gusto yumaman? Magkakotse. Gusto nyo ba dumobre yung money nyo? Huwag na magatubili pa. Pumila lang kayo sa sekretary ko. At dyan nagtatapos ang ating meeting. Pero di pa tapos ang time ko. Putang ina, masyadong mainit. Hubarin ko lang to. O, teka lang ha. Nadamay na naman si Ann. May demandahan na naman. Dahil sa mga pinagkagagawa nyo, tong rap battle magiging boring. Gago oras na i-chat ako ng nanay ni Ann, aayain ko siya ng networking. Pero kung tutusin, ito naman yung mahilig ng damay. Dinadamay yung sister, brother, mother, father. Pag ako ng damay, di mo magugustuhan, motherfucker. Yung tatay mong pastor habang nagpipreach, sisigaw ako ng power! Ano? Walang yaba? Nag-uumpisa pa lang ako, gago. Kapag pinapakanta niya na yung mga tao, sisigaw ako ng, mabuhay si Soriano! Pero speaking of demanda, yung nanay daw ni Ann, hindi pa nagdedemanda, si Sinyo sa internet nangihingi na ng simpatsya. Bakit? Pag nakakulong na ba si Sinyo, makakapagpo pa siya? Nakilata mo, kaya nga nanay yung trumabaho kasi kita naman sa laban na di mo na pagtanggol yung mahal mo. Pinalalaman pag may problema kayo sa inyong tumiretso, sumisigaw pa nung nakaraan to, marokas yung swag mo, kaya kahit kukurin na ng buhay mo, di na naniniwala sa tuwid na daan mo. Kasi ikaw yung mahilig mang kahit hindi inaano. Pero nung siya na yung siya yung mahilig kahit hindi inaano. Yan yung technique ni Bobo. Pero nung siya na yung hindi umano. Jessica Soho. Sayang nagkamali siyang ganda sana. Hindi umano, Jessica Soho. Kada ba? Sayang. Kada ba battle ka na lang, nagmumukha ka lang umiiyak na Becky. Tinitake advantage yung internet. Ganyan yung kanyang lame tricks na kayo dadamay si Tito Badang. Wala na finish na. Ikaw ang bobo. Para may palakpakan sa ending. Pansin mo ba binanggit ko si Corina at Jessica? Kasi para maging interesado lang sa sulat mo, kailangan mo pang sumunod sa trending. Masusunod din ako sa trend. Babagay ko sa'yo. Kayong dalawa ni Ann parang Jamil, walang natutuwa sa relasyon nyo. Nagbenta ka pa ng samalamig, ang tabang naman ng pagkakatimpla mo dun, nagbebenta din ako ng samalamig, kaso bangkay mo yun. Total marami ka nang inarkabyado dito, ako nagagawa ng paraan para di sila magagawan. Ibibigay ko ng bagsak presyo ang bawat piraso ng iyong katawan. Ulo na lang ang siyang nakalaan para hindi mawalan yung mga kumusinti dyan na total patay na si Mata. Alin, alam mo na, sumudin si Arn. Sumudin! Oh shit, tapos na. Ah, shit. Round 1 nila, no? Parehas dragging. Para sa akin, para sa akin. Para sa akin. Lang, medyo dragging yung pares na round 1 nila. Mas lang, mas entertaining ng konti yung kay hindi entertaining din yung kay Shay, pero mas medyo mas cringy yung mga lines ni Pistolero, pero mas rekta siya kay Shay, kung if that makes sense. Pero may mga din, ilang nakakatawa din na entertaining, tulad nung may mga ibang tumama dun sa mga jokes niya nung networking. May iba ring tumama na na real talk, punto. Kumpara kay Shay na na more on si Abra yung tinira nung halos lampas kalahati nung round niya. More on si Abra tsaka mga parang hype works. Lalo na yung sa umpisa nung round niya. Yun. Tingin ko round 1 kay Pistolero yun. Na konting lamang siguro. Pokpok daw si Ann. Yun yung sinabi ni Biig. Sakto. Eli Soriano reference. Kasi mali ka dyan, kapatid. Alam ko yun. Mali yan, kapatid. Ano ba namang battle to?
insecure. Mas malaki pa dede mo kay Ann. At saka sabi niya, wala daw natutuwa sa relasyon namin. Ano naman kung walang matuwa na iba? Ang importante sa relasyon, masaya kayo sa isa't isa. Tangina mo, kala mo ikaw lang nagre-rebat. Ngayong gabi, Solid rebuttal. Hindi sobrang lakas pero effective para makuha niya ulit yung momentum ng round. ako, walang fat jokes yung rap ko. Kasi para sa akin, pre, hindi joke pagiging fat mo. Walang magaganap na fat shaming. Para yung mga kaibigan kong mataba, hindi rin magtampo. Ngayon, nasabi ko na malinaw na ang lahat ng to. Putang ina ng lahat ng mataba sa Pilipinas! Pati na rin sa mundo! Sobrang dami niyong naaabala dahil sa katabaan niyo! Kayo ang dahilan kung bakit maraming pasahero na nakaupo sa jeep ng ganto. Yan, halatang ayan yung hinihintay ng mga tao eh. Nakupalin ni Shay si Pistolero sa katabaan or sa kung ano pa man. Basta gusto lang ng mga tao nakupalin niya si Pistolero na hindi niya masyadong ginawa no round 1. Ngayon eto na. Medyo nakukuha niya na. Ano mga to? Masyadong mapapalad? Ino-occupy na space pang tatlo, isang tao lang yung bayad. Ino-occupy na space pang tatlo, isang tao lang yung bayad. Tapos, pag yung mga driver, halos mabaliw. Kasi yung bumper sumasayad. Tapos, pag ang tagal ng sukli nyo, ang sungit nyo, kasi palagi kayong high blood. Gusto nyo iabot agad. Yung mga tao sa inyo ay mag-a-adjust dapat. Sobrang swerte nyo naman. My God, pati Apple, imbis na iPhone lang gagawin, gumawa pa ng iPad. Pero biro lang yung huli. Kasi masyadong seryoso. Oo, walang taong perpekto. Wala akong karapatang manghusga sa kahit na anong aspeto, pero wala rin kayong karapatang musgahan yung mga taong di kayo nire-respeto. Kasi ang babaho nyo katabi. Pinagpapawisan kahit presko. Sobrang dami nyo nang nasirang upuan sa pinuntahan nyo konsyerto. Kayo ang dahilan kung bakit yung bahay kubo nagbago ng disenyo dahil sa sobrang bigat nyo kailangan na rin daw haluan ng simento. Ang tatamad! Pero pagdating sa pagkain, ang sipag mag-isip ng konsepto, pinaghahalo-halo yung Coke, chocolate shake at Zesco. Hindi makontento sa pagkain, pero sa katawan ay kontento. Kesyo, fat is the new sexy. Sabay kagat sa panglima niyang korneto. Habang nagbabasa ng menu, sa paborito niyang resto. Sineselebrate na lang nila yung pagiging mataba, palibasa, mas madaling gawin yon kesa mag-ehersisyo. Okay. Ang ganda ng ano dito ni Shay na fat jokes pero parang kinonekta niya sa ano, parang may moral lesson sa dulo. Labo pero pasok pumapasok. Dadayat na talaga ako para magbawas ng timbang. Okay itong workout sa Instagram. Gagawin ko din yan. Yung budget ko sa lunch, gagawin ko na lang 100. Tapos yung kakainin, 5 20 naman. Wala akong pake kung sa pool. Kahit di ko kalaban. Kung hindi sana kayo mataba, edi sana di kayo madaling matamaan. Kumain lang. Kung di kayo mataba, hindi kayo madaling matamaan. Parang tangin na madali kayong esentahin kasi malapad kayo. Parang ganun punto eh. Kasi pag gutom, huwag nyo gawing libangan. Huwag masyadong gahaman. Next time, pag may nakita kayong pulubi sa daanan, ibigay nyo na pag inarbor yung bit-bit yung gulaman. Si Pistolero ay huwag niyong tularan. Sa sobrang katakawan, yung mga tao kasama niya nung gutom pa siya ay handa niyong iwanan. Kasi di ba, umalis ka ng 3GS kasi na bibigatan ka na.
Ang ganda ng angle, ang ganda ng angle switch niya na connecta niya ng smooth. Ano niya, nagawa niya yung smooth transition dun. Kasi, di ba, umalis ka ng 3GS kasi na bigatan ka na. Kasi tuwing may outing kayo, tapos kakain ng andok, sa pipilitan ka magtira. Kaya nga, nung nagdesisyon yung gagong yan. Nung nagpunta yung 3GS sa Buffet 101, doon pa nagbiga. Ang sabi, umalis na kayo, di ko na kayo kailangan. Kaya ko itong mag-isa. Ang kapal na mukha naman nito. Kapal na mukha nito. Ayaw mo pa nang may kasalo ka na iba. Buti na lang nung umalis ka, yung blessings ng 3GS dumami. Artista na yung iba. Di ko naman sinasabing ikaw yung pabigat. Pero putang ina, nung umalis ka, gumaan buhay nila. Si Shernan nasa ang probinsyano. Di na kayo magkalibel. Ano kaya feeling na ikaw yung pistolero pero siya yung nasa TV at may hawak na baril? I mean, alam ko, gumaganap na rin si Pistolero ngayon sa Batang Quiapo. Pero nung sinabi to ni Shay nung mga panahon nito, ang lakas kasi. Si Shernan pa lang yata yung yung 3GS na nakuha sa ang probinsyano nung mga panahon na to. Ang ganda, nakonekta niya. Anong feeling mo na ikaw yung pistolero pero si Shernan yung humahawak ng baril? Ang ganda. Nung nalaman niya yun, na-stress si Gago. Napakamot sa bilbil. yung hawak niya yung Chucky, ubus agad. Yung hawak niya ng Chucky, ubus agad. Pinisil ng pinisil. Siyempre, si Gago nung nabalitaan niya, agad nangamusta. Una, nag-send muna ng memes. Tapos mga video nakakatawa. Nung nag-react na yung iba ng ha-ha-ha-ha, ayun, nakipagbalikan siya. Alam mo, wala namang masama eh. Kung nais mong maglakbay mag-isa. Kung sa tuktok gusto mong mauna, natural lang, may maiwan ka. Kaso ang problema, yung sinuka mo, kinain mo pa. Iba to si Pistolero, legit. Baboy talaga. Siya'y nagbalik ng 3GS upang siya ay maambunan. Kamusta ka na, friend? Pwede, pasok mo ako dyan. Gusto kasi ng shortcut para pangarap niya ay mahagkan. Kaya ang taba mo eh. Gusto mo elevator. Ayaw mo mag-hagdan! Okay. Bakit ka bumalik? Ang pag-alis mo ba ay iyong pinagsisihan? Bakit ka bumalik? Dahil kaibig-ibig na ulit mga dati mong kaibigan? Bakit ka ganda. bumalik? Alam mo, yan ang rason kung bakit kita pinandidirian. Kasi mapadayet o gym, sa lahat ng mga bagay sa buhay na kailangan gawin, puro ka desisyon. Wala kang paninindigan. Kaya wala kang karapatang magreklamo kung nilalait ka ng husto. Pinalamon to ng lait ni Abra, nagalit. Puri na ata gusto. Purina. Bakit ka puri-puri? Purina yung pagkain ng baboy. Alam ko o pagkain ng aso. Purina. Ganda. Mukhang natulugan ng tao. Ewan ko kung mukhang natulugan siya ng tao. Ewan ko kung popular ba yung purina dyan sa Pilipinas. Pero ang alam ko, either pagkain nyo ng aso o ng baboy. Suri ka ba? Magsuri ka, Diyos mo! Pagtatatakbo ka naman kasi para yung utak mo gumanda takbo! Kapag ang lait sa'yo'y totoo, wala kang karapatan na magalit. Kung ayaw mong malitsyon, simple lang tiyong. Sa apoy, huwag kang lumapit. Pero kung tingin mo di mo deserve ang mga sasakit na salita, dyan ka talaga sasabit. Kasi sobrang laki ng tingin mo sa sarili mo, bro. Manalamin ka para malaman mo kung bakit. Tsaka mag-bolero rock battles ka na lang kung di mo kaya yung sakit. Huwag kang mag-alala, pag nag-BRB ka, okay lang kung di ka na bumalik. Okay. Be right back. Bolero rap battle. Solid second round kay Shay. Ang ganda ng transition. Ang ganda ng mga angles na napili niya. Para sa akin, perfect round yun na
halo niya yung mga real talk, yung mga punto, yung mga moral lesson, yung mga jokes sa round 2, halo-halo. Hindi lang ganun sobrang effective. May mga natulugan, pero para sa akin, solid na round 2 para kay Shea. Way better nung round 1 niya. Yun. Shoutouts nga muna tayo sa mga nanonood ng live. Kung dyan pa, Inzi Winzy, kay Muse Kui, kay Roroni Kenshin, kay Nico Chuki Gaming, kay Migo 3886, kay Casey Keith W2J, shoutouts na nanonood daw sa Korea, kay AC85, kay Jerry Besano, kay Ace Astigin, shoutouts, kay Sandrick Sevillena, si Sherna nasa Sanggang Dikit pa pero si Pistolero wala na sa Batang Quiapo. Ano yung Sanggang Dikit? Wala kasi kaming dito parang Filipino channel dito sa puro Netflix kami. Shoutouts Jano Bernal, shoutouts kay Robbie Rezos at kay Romuela Baluli. Yun, tingnan natin round 2 ni Pistolero. Solid round 2 ay Shea, by the way. Classic Shea yun. Pakita sabi niya, yung suso daw ni Al, malaki pa daw yung aking dede. Oo, malaki pa yung aking dede. Nung di pa siya nagpaparetoke. Tangina, oo, aminado ko. Umalis ako sa 3GS kasi may pinag-awayan kaming malala. Pero hindi ako yung bumalik. Nag-sorry si Shernan sa akin. Ganun kasi yung pamilya, hinahanap pag may nawawala. Hey! Pero, di ba? Ano favorite line ni Shay? Wala akong paki. Yung tipong nang bunyag na ng kabit ng kalaban, kung sino-sinong girlfriend na yung dinamay. Pero ang ending, wala daw siyang paki. Tangina Shay, sakit na yan. Dati may 13-minute video ka tapos di ka affected. Ngayon naman wala kang paki pero nag-overtime ka tsaka tinalo mo kalaban mo. Putang ina, Anigma, yan na pala yung formula para manalo. Wala na rin akong paki sa labang to. Hindi naman sa ako'y nagmamayabang pero parang nang lamig yung mahal mo, di mo magugustuhan pag nawalan ako ng pakialam. Gusto mo ba na pag-usapan? Teka, baka madala ka kasi pag nilagyan ko pa ng pake, tong usap na to, tuluyan ka ng magmamakaawa. Kasi nakausap ko to nung anibersikulo. Sabi niya, 3 days lang daw siya naganda kay Kip Crom at J-King. Halata naman gago. Ang nakakapagtaka nga lang kung paano to nanalo. Kasi nga, gumawa ng love team si Tarantado kasi yung eksena naging massacre sa mama sa pano nang sinira ko yung plano. Si Abra, walang pakialam sa pinaggagawa mo tapos may pa-love team ka pang leche ka. Kaya ayan tuloy, lahat ng kinilig sa AI, napisti na. Baduy, di ba? Pisti. Tapos Ay, Abra Shea, Pisti, Pistolero Shea. Ang galing. Two battles, magpapayo, feeling tatalino, kinang-ina. Kaso nung si Ace nasaksiyan mismo ni tatalino na yung Jade niya, may ace ng iba. Pero pag Ang galing ang mag-placing talaga ni Shea ng Di ko alam kung nape-predict niya o magaling siyang bumasa ng kalaban. Kasi para sa akin, naunahan niya na si Pistolero. Ang ganda. Parang sacrifice yung round 1 ni Shea kasi doon niya sa round 1 sinabi yung mga yan. Tinira niya si Abra, tinira niya si yung nag-reference siya ng halik. Para sa akin, di ko alam kung medyo hindi ganun kalakas yung pagka-play o paggamit ni Pistolero ng angulo. What's up? Pero nga pala ulit. Andito sobrang tayo sa na-predict niya na debunk niya yung gagawin ni Pistolero dito. Parang nawalan ng hindi sobra pero parang nawalan ng effectivity. Parang inunahan niya si Pistolero sa mga angulo. So yun. Ang galing ni Shea sa mga ganun Tayo niya daw ako, tawag doon, crime of passion. Bakit? Siniba ko lang naman si Abra. Di ko naman siya pinatay. Tsaka lahat na lang ba nang gagalaw sa mahal mo, itutumba mo? Eh di yung mga banat mo sa Bly. Paano pa doon sa 5 years mo nang minamahal? Eh di ang dami mo nang napatay. Tanga na sanay ka na ba na pinipinteho? O sadyang hindi ka lang matuto na kung sino pa yung mukhang lumilipad na kwago, siya pa yung palaging may ipot sa ulo. At nung laban niya daw kay Sinyo, natalo daw siya ng lumalaban at hindi nagrarason. Kaso nang una niya nang sinabi na, si Sinyo lang yung may gusto noon. So anong tawag doon? Porket na body bag all 3 rounds, sasabihin mo hindi mo gusto yun. Eh kahit ako mabody bag all 3 rounds, hindi ko din gusto yun. Tapos pagkatapos nung gumawa siya ng kantang Between,
Kasi naniniwala daw siya sa sarili niyang ningning. Nak ng puta, ibang klase kung kumatha. O baka kaya between, kasi kahit hindi magaling, ang hilig mong gumitna. Between, gitna, putang ina Okay, pinagyo. okay. Between, gitna. Okay, okay. Nga naman kasi siya ni Sinyo. Kaya niya nagawa yung kantang yun. Kita naman sa laban na di nasilayan yung between nung sumama yung panahon. Sa una lang kasi maganda pakinggan yung kanta mo. Pero kung susuriing mabuti, halatang gawang bobo, pwes babaliktad tong between nyo kapag tuluyan akong na demonyo. Hinahamon pa yung maestro. Porket nakarinig ng salitang masakit. Dalawang may problema sa overtime, magtatapat. Nakakatakot pag sinit. Ewan ko na lang kung di mangawit si Pakundot, Kuya Kips. Pero kaya daw siya nag-overtime, kasi gusto niya daw higitan yung binabayad ni Enigma sa kanya. Papalusot ka pa. Buong karir mo, overtime ka, so ibig sabihin na Arik, may utang ka pa sa kanya. Tsaka anong silbi ng rules ni Arik? Kung yung ganyang galawan, pwede. Umabot pa to sa kalabang hapon. Masyado nyo nang kinonsinti tong peste. Tila history repeats itself sa kasamaang palad eh. Natutukan nyo ng lente kasi nung panahon, nung kalaban mong hapon, puppet system, walang bisa yung presidente. Leche, you mastered martial art. Feeling Eminem kapag nakadubi. May nalalaman pang Slim Shady. Stan ka lang naman ni Looney. Tapos magyayabang porket tinalo si Idol. Kung umasta ka lang mo siya na yung one and only. Pues bibigyan ko pa ng isang L. Itong nagpapaka-Looney, nang tuluyan na siyang maging lonely. kasi kita naman sa mga hinahin mo ang kanyang React si Shay. kasi kita naman sa mga hinain mo ang kanyang mga sangkap. Alam kong maliligo ko ng insulto at lait. Sige, pukol mo lang lahat mula sa katawan, itsura hanggang sa kulay ng balat, matabang kapisngi ni Jollibee. Maluwag ko yung matatanggap pero pagtapos nito, di na ako si Jollibee. Ako na si Champ. Okay. Mas malakas yung round 2 ni Shay dito. Mas na-elaborate niya ng maganda. Mas simple pero mas epektibo. Yung kay gusto ko yung mga anggulong nagamit ni Pistolero pero hindi ako nalakasan kung paano niya ginamit yung mga punchline niya. Siguro kung nilagyan niya ng ibang atake o ng ibang flavor, parang ini-state niya lang yung obvious pero hindi ganun ka-epektibo. Yun, while si Shay, isang angulo na na-spread niya, natawid niya sa iba't ibang atake. Yun yung kaibahan nila. So round 2 para sa akin is kay Shay. Yun. And medyo dragging, dito naging dragging medyo yung round 2 ni Pistolero. Hindi naman sobrang dragging pero ramdam mo. And yun nga, yun yung pag-aagaw ni Shay dun sa mga angulo na ginamit ni Pistolero sa round 1 ay sa round 2 nagamit na inunahan na ni Shay yung sa mga sasabihin si Pistolero sa round 1. Kumbaga kung yung obvious na pwedeng gamitin sa laban na to, binira na agad ni Shay sa round 1 para kung gamitin man ni Pistolero sa later rounds, hindi na ganun ka-epektibo, which is nagtagumpay siya. Ang mali lang dito ni Pistolero, yung mga obvious na na angles, nilagay niya sa second round, which is parang hindi ko alam kung smart move yun, pero hindi naging smart move dito sa laban na to dahil yun nga, naunahan na siya ni Shay. So yun. Tingnan natin round 3 ni Shay. Mga hurado, alam na. Okay naman yung rebat. Kaso paulit-ulit yung angulo. Ang pangit ng writtens. Gago, hindi peke ni susunian. Based on experience. Sino dito naglaro ng Pokemon? Meron? Yun! Natanong ko lang, kasi sabi ni Pistol, di daw mag-e-evolve si Abra pag di gumamit ng stone. Oh. We, sabi-sabi rin. Sabi, talaga, alam mo, naglaro ako ng Pokemon. Mula Blue, Crystal, Ruby and Sapphire, Omega Ruby and Sapphire, Pokemon Moon, Ultra Sun at iba pa. At sa lahat ng
Fucking nerd. Yun, hindi kayo Sapphire. Sino mga ano dito? Sino mga Pokemon ano dito naglaro? Ako nalaro yung ano. Hindi naman ako super enthusiast, pero nalaro ko siya, pero hindi ko na siya, syempre hindi ko na maalala yung ano. Alam ko lang yung parang nanguhuli ka ng Pokemon doon, tas lalaban ka sa mga gym trainers hanggang sa umabot ka sa dulo. Siguro nalaro ko lang siguro yung blue, yung mga yung una, yung sila Squirtle yung yung pipiliin mo. Pero yung mga bago hindi na. Lalo yung sa mga nasa Nintendo Switch na. Hindi na. Blue, Crystal, Ruby and Sapphire, Omega Ruby and Sapphire, Pokemon Moon, Ultra Sun at iba pa. At sa lahat ng yun, hindi kailangan ng Abra ng Stone para mag-evolve. Level 16 pa lang, nagiging Kadabra na siya. Gusto mo maging Alakazam? Trade mo sa iba. Ang punto ko lang naman dito pinagsasasabi mong tangina ka. Simpleng pagkakamali lang naman yun. Tangina, mas may nerd pa pala, IGL. Tangina ka. Simpleng pagkakamali lang naman yun. Pero hindi nakakatawa. Sa panahon ngayon, maraming biktima ng maling impormasyon. Ikinamamatay pa nila. Pokemon pa lang Pokemon. Nagkakamali ka na. Paano pa sa mabibigat na paratang mo ngayon? May naniniwala ka ba? Kasi sobrang fake news mo, Pistol. Makaimbento ka, wagas. Para may maniwala, magpapaawa. Tapos yung boses nilalabas. Kung ang nagsasabi ng totoo. Kasi nag-aangas. Pwes, bibigyan ko ng L tong rapper na to para makita niyong Rappler lalabas. Kasi pag ako ng real talk, Rappler, yun yata yung laging mga nagpapakalat ng fake news na Facebook page. Correct nyo na lang ako kung mali. Kasi pag ako ng real talk, wala nang wordplay pa. Hindi laro ang salita ko. Kasi tiwala ng tao, binibigyan ko ng halaga. Puro chismis lang babala ko sa mga idol nyo. Eh di talongin nyo sila. Basta ako pag sinabi ko. Pag ako yumaman, kayo ay ililibre. Yun yung sabi ko dati sa kanta. Kaya nga itong 100k na giveaway, gagawin ko talaga. Pag nanalo lang Hindi pa sigurado. Sabi kasi ni Sinyo, hindi ko kaya mag-champion mag-isa. Hindi ba naman bobo? Paano ka mag-champion kung walang kasali na iba? Ano yun? First honor? Tapos walang kaklase? Tangina. Pag nag-champion ako, sampal daw to. Sabi nila. Excuse me? Pag champion o hindi, wala akong kailangang patunayan sa kanya. Bakit? Nag-champion na ba siya? Tangina mo, baka nabuhat ka lang naman ni Smug. Bla, bla, bla. Pwes, kung ako nabuhat ni Smug, siya hindi nabuhat ni Tipsy D. Sino kaya mabigat sa aming dalawa? Putang ina, ang galas nun. Chef! Pero putang ina. Tungkol kay Sinyo yun. Kanina nung round 1 si Abra, tinitira niya ngayon si Sinyo naman. Pwes, kung ako nabuhat ni Smug, siya hindi nabuhat ni Tipsy D. Sino kaya mabigat sa aming dalawa? Siyempre, si Pistolero! Ang galing. Ang galing. Baby pa lang yan! Kahit hindi mo lawayan, di na mausog. Pero sa katawan lang mabigat, bilang rapper, hindi matunog. Paano ba naman kasi ito magkakatunog? Eh yung estilo niya sa paggawa ng mga barang magkakatunog, yung ang dami ng katunog. Paano? Puro hugot yung banat hinugot sa Facebook. Kinangina mo ka, hugot na hinugot pa, pero napupull off ni tanga. Makaka-relate daw kasi yung iba. Paano di kayo makaka-relate? Inabasa nyo na. Feeling nyo, suot niya sapatos nyo. Siya'y inyong kaisa. Di nyo alam na iisahan na kayo.
Pambakla yung kalakaran mo, tol, tangina. Kasi nakasandal mga linya sa wall ng iba. Kaya napakawalang kwenta. Tangina, parang ano yun ah. Sobrang ilang antandra yung bars na yun ah. Isa, di nyo alam na iisahan na kayo. Pambakla yung kalakaran mo, tol, tangina. Kasi nakasandal mga linya sa wall ng iba. Kaya Tangina, di ko gets. Pa-explain na lang kung ano may mga na-gets sa inyo. Sandal sa wall ng iba. Sandal sa wall ng iba. Pambakla yung kalakaran. Di ko alam kung ganun lang talaga siya. Rekta siya o may mga flip siya na tinago dun. napakawalang kwenta mong rapper, pre. Nakakatamad kapag handaan. Magsusulat ba ako kay Pistol? Arko na lang. Lalo na sa kanta, lalong di ka uubra. Lalo ka lang mapapahiya. Glock 9 nga, tinalo ko sa Awit Awards, pistolero pa kaya. Gandang flex Pero nun. respeto kay Glock, idol yan. Dami niyang naituro sa akin. Nung nakaraang Awit Awards, hinakot niya lahat. Isa lang yung akin. Pero the mere fact na na-nominate kami sa parehong categories na nanalo ko, ibig sabihin kaya kong sumabay. Hindi niyo maipagkakait sa akin. Na-curious tuloy ako. Idol, sa battle rap kaya mo kayang sumabay sa akin? Ito yun, yung ano. May mga gumawa ng parody nito eh. Parehong categories na nanalo ko. Ibig sabihin kaya kong sumabay. Hindi niyo maipagkakait sa akin. Na-curious tuloy ako. Idol, sa battle rap kaya mo kayang sumabay sa akin? Anyway. Sino man sa amin magkampiyon, brand ng Flip Top ay aming i-represent. Like it or not, tayo mga kampiyon ng liga, sa atin magre-reflect yung quality ng ibang content. Lahat tayo pangarap yung exposure sa ibang market, international events. And obviously, mas sikat ako sa'yo, bro. Pun intended, mas fit ako to help. You're on Facebook, I talk to Facebook. Mas marami kong connects. Magre-repat yan. Ano naman kung sikat ka? Hindi importante yung views, yung ads. Mag-rap ka na lang, bro, you know nothing else. Kasi, Nothing else. Grabe. Daming tinamaan ni Shay dito ah. connects, magre-repat yan. Ano naman kung sikat ka? Hindi importante yung views, yung ads. Mag-rap ka na lang, bro, you know nothing else. Kasi, tinan mo halata naman, ang goal yung premyo, pangkain. Obvious na obvious yung intent. Tinan mo itsura, paano mo aalagaan yung brand? You can't even take care of yourself. Ang lakas ko magsalita ng ganito. Dami namang may ayaw sa akin dyan. Okay lang, mayabangan kayo. Ibig sabihin, yung role ko ay aking nagkakampanan. Kasi ako ang kinakakumpan. Makilig banda. Ano? Kampanan. Kasi ako ang kinakakumpan. Haha, not anymore. Makilig banda. Ako ang kabida. Kaya aminin nyo man o hindi, pag nawala ako, hindi na exciting tong liga. Real shit. Pero di mangyayari yun, Arik. Kasi ako'y immortal. Parang ipis. Parang ipis. Hate ng lahat. Pero I survive. Even nuclear blasts. Kaya nga sa Game of Thrones na to, marami sa aking butthurt. Kasi my little finger is too big for their ass. Nananalo kayo! May ano ba yon? May double meaning ba yun? Sa mga Game of Thrones fanatic dyan. Di kasi ako nanonood nun eh. Little finger is, stick up their ass. Parang gano'n. May ganun bang reference doon? My little finger is too big for their Too ass. big for their ass. Nananalo kahit di sumusunod sa oras. Paano pag sineryoso ko? Eh di tapos na yung palabas. Pag ako nag full time, tinigil paglolo ko,
lalabas yung tunay na batas! Kasi matalo man ako sa overtime, my time will never be over, gago. My time will never be over, gago. Habang buhay nang nakatatak yung impact ko sa liga, kahit mawala pa ako. Huli kong battle, Slim Shady is back. Creative daw, sabi ng mga tao. Ganun ako ka-advance. And sadly, ganun kayo kawak. Kasi kailangan ko pa bumalik sa dati para lang may makita silang bago. Oo, nawala yung dating ako. Kasi natabunan ng iba't ibang hamon. Nawala yung dati ako. Kasi nalunod nung ako'y sumalungat sa alon. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang katas ng aking pagbangon. Sa dugo na po, pamasahin niyo pa uwi. Kasi sinamahan niyo akong umahon. Good round. Perfect for ending. Perfect ender. Maganda. Nabalanse niya yung ano. May ganun naman siya, yung mga ligaw na bala angles, batas, sinyo. Pero nakababalik niya kay Pistolero. Ang ganda ng flexing niya. Natripan ko yun, sobrang effective. Balance yung selfie bars siya, yung mga rekta kay Pistolero. Yun yung tingin ko sa round 3 niya. Unlike nung round 1, sobrang talagang wala masyadong tumama kay Pistolero. Mas malakas pa rin yung round 2 para sa akin, pero natripan ko tong round 3 niya. Yun, may nag-comment 7K7Z, mga malilit na tao daw yun sa Game of Thrones. Yung maliit na tao sa Game of Thrones na may alam sa mga ginagawa ng mga kasamahan nila sa trono na masama. O yung mga unano, okay. Yun. Tingnan natin round 3 ni Pistol. All one na sila. Sagot niya, pamasahin niya pa uwi kasi sinamahan niya siya umahon. Dami pang binabanggit na MC, kinang ina. Eh di congrats siya eh, tinalo mo sila. Tsaka tangin na merong Pokemon Stone. Merong blue para sa water Pokemon, dilaw para sa electric Pokemon. Di mo na kailangan umabot ng level 14 o 16. Sige, ikaw na Pokemon Master, doon ka bumatel sa Pokemon Gym. Tsaka usapang kanta daw, bakit? Napakinggan niyo ba yung intro nito kay Puput ha? Kasi sabi niya, meron daw siyang tanong. Babae lang daw ba may karapatang mamili kung sino yung may pinakamalaking tipe? Samantalang kaming mga lalaki, wala karapatang mamili kung sino yung may pinakamasikip na kigig. Ano ba yan? Awit ng panghihingi ng katarungan o awit ng pagsisisi na yung dating naghahanap kay Maria Clara ang hinahanap na ngayon ay masikip na kigig? Kung sa bagay di kita masisisi, mali ka nga pala ng pinili. Pero total, nandito na rin tayo. Alam niyo ba ang gaano ka-desperado tong si Mata? Aminin mo hindi. Nung ahon 6, pinalapit mo sa amin si Ann para i-testing kung talagang lalamasin ko yung suso niya. Sabihin mong hindi. Sabihin mong hindi. Ano yun? Diba? Ayun na, chismis bars. Sabihin mo hindi. Nung ahon 6, pinalapit mo sa amin si Ann para i-testing kung talagang lalamasin ko yung suso niya. Sabihin mong hindi. Sabihin mong hindi. Di ba? Ipapain yung girlfriend para may hype sa social media at yung hustisya maipilit. Tila box at sword trick lang ng magician kasi kailangan pa ng babae para gumana lang yung gimmick. Ganyan ka nakadesperado para sa hype. Si Ann halos ibugaw mo na. Ang malas mo lang, hindi ako marupok, kaya ayun, bilugaw ko siya. Pero gawin mo yan this time. Gawin mo yan this Feeling time. ko invento angles lang para mapasok niya yung binugaw ko siya. Di ko lang kung totoo Kaya ayun, bilugaw ko siya. Pero gawin mo yan this time. Gawin mo yan this time. Paniguran. Gawin mo yan. Ano yun? Anong reference yun? Gawin mo yan this time. Gawin mo yan this time. This time. Gawin mo yan this time. Paniguran. Gawin mo yan. Panigurado, di na ako magtitikong. Sasaksakin ko yung suso. Scary movie lang yung peg. Sasaksakin ko yung suso hanggang sa lumabas yung silicone. Pero joke lang. Di tayo ganun. Gawin nating classic to mga tropa. Kung nakaligtas siya nung si Dalsim nag-yoga, ewan ko na lang kung di lumawlaw yung boobs niya kapag kumubo ng lama si Hoda. Yung tipong up down, left right at wala kang ibang magagawa kundi manood habang nakakaramdam ng sakit pero wala kang planong bastusin siya. Ang gusto ko lang pagbatiin yung suso niyang magkagalit. Kasi di ba totoo naman na magkahiwalay yung boobs niya? Di ba tested mo na yun? Kala ko nga nung
una sa picture lang ganun. Kaso napansin ko, nung nag-yoga si Sinyo, ba't ang layo nung agwat ng luto? Alam ko personal kang trumabaho. Sabi mo, di ba, personal kang trumabaho. Ayoko sanang umabot pa sa ganito. Tanungin ka, tol. Pero imposibleng wala kang alam sa nangyayari sa Singapore. Oh, ganito ang itsura ng maangmaangan, mga kumpadre. Pero Huli. deep inside, Huli. Huli si Shay. tanungin ka, tol. Pero imposibleng wala kang alam sa nangyayari sa Singapore. Ano yung Singapore na yun? Oh, ganito ang itsura ng maangmaangan, mga kumpadre. Pero deep inside, nangyari. Yung secret niya nadali. Kwento pa ba natin? Wag na. Parang nanood ka lang ng porn, alam mo na yung susunod na mangyayari. Kasi yung boat, yung tourist, naging tourist attraction. Kapag nagtatanggal siya ng shirt, yung pussy, naging merlion. Kasi mala fountain kung mag-squirt. Di ba? Kaya kada umaalis siya ng bansa, hindi ka makatulog kahit anong pilit mo. Alam mo na naman kasi na walker siya, ba't pilit mo pang pinapatakbo sa isip mo? Alam naming malaki yung views mo. Yun ay may katotohanan. Kaso anong silbi ng views mo kung ikay nagbubulag-bulagan? Na kesyo wala daw siyang tinatagong baho. Kanya kang pinagkadiin-diin. Siguro nga wala kang tinatagong baho. Pero marami kang kinikimkim. Oh, baka sabihin niyo, grabe si Pistolero. Hindi exciting kasi yung personal na buhay nila, dinadamay mo pa. Eh, di ba gusto mong manira ng relasyon nila, J.King? So anong pinagkaiba? Na kesyo si Ana naman, paulit-ulit na lang ba? Yun na nga yung punto ko kanina pa, na nasasanay ka na sa salitang pok, pawok. Alam mo naman kasing aware ka na dyan at di na ipagsigawan pa sa dapat sa mga tao. Kaya double meaning na agad kapag sinabing gamit na siya at wala na diyang bago. Pero sa kabilang banda, gusto lang kitang paalalahanan na di lang ikaw, pati siya may pangalan. Alam mo ba yung kahulugan ng salitang demandahan? Na bukod sa inyong dalawa, may iba pang taong nasasaktan at tinatamaan. Kung tutusin, di naman namin siya dinadamay. Siya'y aming dinadamayan. Sadyang ganyan lang yung babae, kailangan masaktan para magising sa katotohanan. Na hindi ka nito kayang ipaglabanan, kiarik ka na lang. Di sisirain ang iyong puso. Magaling lang to, mamersonal. Kala mo, laki na ng sungay niya sa ulo. Pero nung pinastos ni Luni at Sinyo, si Mata halos mamugtuto. Hindi mo rin pala kaya yung init ng sarili, pakulo mo. Ha? Mula sa girlfriend ni Kamandag hanggang sa anak ni Pukuda, kulang pa lahat ng sinabi ko para sa'yo, putang ina mo. Sinadya kong ganito yung round ko. Wala nang cheche, bureche ako kung ano-ano. Purong puso pagkat alam ko na yan yung kulang sa'yo. At oo, nung sinabi ni Enigma na nasilat mo ko sa laban, ang daming galit ng mga tao. Nagngingit-ngit sa komento. Ba't daw yung idol nila natalo? Ewan ko. Itanong nyo si Liljan, Ilaya, Left Eye, Epok at Nico. Kung hindi kayo kumbinsido, i-replay nyo yung judging ng video. Paano nangyari 4-3 yung resulta? Wala yung hurado, 5 yung nakuha kong boto. Pero ni isang salita, ako yung nagmukhang mayabang kahit ni isang salita, wala kayong narinig sa akin pagtapos ng laban na yun. Habang si Mata, ilang buwan akong binash niyan sa Facebook at di lang yun basta ganun. Dinadamay at binabanggit ako sa bawat laban, di kasi matanggap na binaon. Isang gabi ko lang winasak yung puso mo, naging bitter ka ng 3 taon. Yung umabot ng finals, okay na. Bonus na lang yung kampyonato. Wala na akong pake kahit si Luni pa nagsabing ako yung siyang natalo. Kasi para sa akin, alam kong wala na akong dapat patunayan pa kay Gago kasi sa tuwing binabanggit mo yung pangalan ko, pinaparamdam mo lang sa akin na ako nga talaga yung nanalo. Ha? Pandilatan mo ko. Kasi alam ko ngayon lang yung mapagmamalaki mo sa akin, yung malaking mata mo. Pero kung lahat na lang ng bagay na overlook mo, edi sana alam mo na kung saan papunta to. Kasi etong mukhang to, yung nagbigay sa'yo ng pangit na panimula. Pagtapos mo sa 2x2 at mula sa kamay na to, malaking sampal sa'yo na sa akin ka din magtatapos. Putangin na ganyan ako mang baon. Di na kailangan ng kahon. Pero meron kang isang sinabi at napaniwala mo ko doon kasi ultimo pala kalaban mo kaya mong gawing kampiyon. Oh, shit. Okay. Dragging yung umpisa ng round ni Shay. Ay, ni Pistol, pero nabawi niya. Nabawi niya yung basa bandang dulo. At nagamit niya yung hinihintay kong angle na magamit, yung about sa first na laban nila. Which is, hindi ko alam kung nagamit ba ni Shay, pero kung nagamit man niya, parang dumaan lang. Etos parang ginamit niya talagang angle. Bumabad siya doon.
solid na laban. Mas natripan ko yung round 3 dito. Malakas yung round 3 ni Shea, yung mga ginamit niya. Pero mas paano ko ba explain? Off yung first half nung kung wala sana yung first half nung round 3 ni Pistolero at promekta siya sa gantong klaseng angle. Perfect round sana sa akin. Pero dahil nga doon parang naging dragging yung umpisa at naka-apekto yun sa parang kung paano niya makuha yung effectivity ng buong round lalo sa live. While si Shea same old shit na flexing shit yung ginawa niya. Siguro para sa akin bahagya bibigay ko yung round 3 kay Pistolero ng sobrang bahagya. Dahil lang mas natripan ko kung paano niya tinapos yung round niya. Ang ganda kung paano niya tinapos yun lang. Pero alam ko naman na si Shane nanalo dito. Gets ko kung ba't si Shane nanalo dito. Pwede rin kanya to. Ito personal preference ko lang talaga. Mas natripan ko yung round 3 ni Pistolero. Pwede rin mapunta kay Shea kung ang preference ng judge is yung overall effectivity ng rounds. Pero yun, tingnan natin judging. I mean yung boto ng Day judge. 2, Isabuhay 2018 Finals para sa 100,000. Flair na mag-iis pambes para sa kanya. Sa dedikasyon nila buong taon. At shoutout ulit sa buong Flip Top. Boto ng Urado. Champion 5-2 5-2. para kay Shea. Okay. Congrats. Maraming salamat. Napamigay ko yung pera, yung grand prize. Kasi gusto ko lang pa alam sa inyo na wala akong pake sa titulo. Wala akong pakialam sa pera. Gusto ko lang talaga respeto. Respeto lang talaga. So, Yes. congrats pa rin kay Pistol, pare. Ang lupit. Tangina. Sobrang lupit ng laban natin. Pinanood ko ulit yung battle natin. Nagpe-prepare ako. Talo talaga ako. And, ano? Oh, pamasahe. Teka, baka daw kasi mag-stampede. Pila. First time First time may gumawa nito sa Flip Top na nilibre yung pamasahe ng lahat ng tao. Ewan ko kung may magagawa nito sa Metro 10 to kaya sa The Tent. Mas marami ng tao. Mapapakita ko lang, legit talaga yan. Oh shit. Yeah, maraming salamat ulit, Flip Top. Yan lang mamaya. Thank you. Bila. Yes sir. Solid na laban. Shea versus Pistolero 2. Para sa akin, mas natripang ko yung unang laban nila. Pero solid na laban pa din to. Ibang klaseng chess match yung nangyari. Yung style dito ni Pistolero sobrang layo sa Pistolero na nag-champion noong 2022. Ito yung niya parang pa dito, bata pa yung style niya. Pero ngayon, kung mapapanood nyo yung mga bago niyang laban, lalo na yung Isabuhay run niya kung saan siya nag-champion, sobrang solid nun. And kay Shea naman, sobrang solid din yung run niya dito. Hindi siya yung unang villain na nag-champion Pero isa sa mga villain na nag-champion. Tangina, sobrang ang lakas nung run niya dito. Sayang lang hindi sila ni Abray nagtapat, pero solid na battle pa din to. Nilagay ko siya sa rank 7 dahil yung anticipation ng tao dito sa laban na to is hindi nila masyadong na-meet. Medyo hindi
ramdam ko na hindi sila A-game dalawa and medyo dragging nung ibang rounds nila. Pero hindi siya ganun ka-boring na battle. May mga moments din na, na tumatama pa din. So, yun. Nilagay ko sa rank 7 natin is Shea versus Pistolero 2. Kayo, ano sa tingin nyo? Anong opinion nyo? Agree ba kayo na rank 7 to? Comment nyo lang. Yun. Maraming salamat sa mga nanood ng live. Maraming salamat sa mga manonood din nito sa video. O mga napanood na to sa video. Yun. EJ Power. Kita-kits ulit tayo next episode. Yes.